Good morning ka-coffee. May 13, 2025. Tapos na po ang eleksyon at may mga nanalo na po. Bagamat 80% pa lang po yung lumalabas, nagre-reflect sa atin sa media, more than 90% na po yung pumasok sa server ng COMELEC. At hindi na po magbabago yan. Kung sino po yung nandiyan sa Magic 12, sila na po yan. At bagamat hindi tayo medyo masaya doon sa ilang parte dahil nandiyan si Camille Villar, nandiyan si Amy Marcos, at nandiyan pa yung ibang mga kandidato na hindi naman dapat nandiyan sa Magic 12. Wala tayong magagawa ka-coffee. Let us move on. Diba? Siyempre, normal sa atin na maninisi, maghahanap ng masisisi dahil sa pagkatalo. Lalo na sa local elections, medyo matindi-tindi ang tensyon. Dito lang sa amin sa lugar namin medyo matindi-tindi ang tensyon dahil hindi nila katanggap-tanggap yung naging resulta ng eleksyon. Pero, ka-coffee, pinatunayan ng administrasyon na to ni PBBM na hindi siya nag-intervene, hindi siya nangialam, hindi niya maniniobra, hindi niya minagic yung resulta ng eleksyon. Kung titingnan ninyo, yung distribution, mula po yan sa iba't ibang partido. Bagamat mas marami po ang nandiyan sa alyansa, sa ating bilang, kahapon ka-coffee, ang alyansa 6 po yan. Ang PDP, sinama na natin si Camille Villar at si Amy Marcos, 6 din. Siyempre, independent, sinasabi nila, di ba, independent. Ang pink, 2 po yung lumusot dyan. Pinapakita lang nito na yung administrasyon ni PBBM ay hindi niya inutusan itong COMELEC na gawin yung magic yan. Magicin ninyo yan, palabasin ninyo yung 10 na ini-endorso natin sa alyansa. Hindi ginawa ng presidente yan. Di ba, mga previous administrations, kaya nilang gawin yan Kaya nilang magicin yan, deduktorin nila yung resulta ng elections. Pero nakikita natin, and I think marami din naman satisfied ka-coffee kung magiging balanse tayo. Marami din naman mga satisfied doon sa elections, lalo na po yung pagpasok ni Bam Aquino at ni Kiko Pangilinan dyan sa Magic 12 dahil sinasabi nila yan daw po yung boto ng mas matalinong botante. Anyway, sige, opinion nila yan. Pero ka-coffee, malungkot si Digong. Kasi sinabi niya, nagbilin siya kay Kitty Duterte. Back to the issue tayo ha. Nagbilin si Digong kay Kitty Duterte. Ang sabi niya kay Kitty Duterte, sabihin mo sa kanila, kapag kalimutan ninyo ang Duterten, kalimutan nyo na rin ako. Anong ibig sabihin yan? Hoy mga DDS, hindi nyo binoto si Philip Salvador, hindi nyo binoto si Vic Rodriguez, hindi nyo binoto si Jimmy Bondoc. Sino pa? Mga miyembro ng Duterte, hindi nyo binoto. Hindi pumasok sa Magic 12 O, edi kalimutan nyo na si Tatay Digong. Malungkot si Tatay Digong. Sabi nga nila, tapos na yung eleksyon, tapos na yung botohan, nandiyan pa rin siya sa presinto. Hindi yan presinto, kulungan na yan Sabi niya, kalimutan nyo na ako. Hala, nagtatampo na sa inyo, mga DDS. Bakit hindi nyo kasi binoto si Willie Rebillame? Bakit hindi nyo binoto yan talaga sila Philip Salvador? Tuloy, malungkot tuloy ang tatay ninyo. Kalimutan nyo na lang siya. Kaya nyo bang kalimutan ang tatay ninyo? Nako po, anyari sa inyo? Hindi nyo sinunod si Tatay Digong. Yes, meron pa ring boto ang mga Duterte. Ibang issue. Meron pa rin silang solid votes. Hindi natin pwedeng ikailayan ka-coffee. Meron pa rin ang solid votes. Kasi, number 1 si Bongo. Though, may mga kilala tayo na mga supporters ng administrasyon, binoto rin si Bongo. May mga pink na binoto si Bongo dahil sa Malasakit Center. Kasi naitatak na sa isip nila na ang Malasakit Center ay kay Bongo. Pero sa gobyerno po yan, pinupondohan po yan ng gobyerno. Pero kung malakas talaga ang mga Duterte, hindi natin sinasabing walang boto ha. Meron pa rin talagang boto, may solid votes pa rin ng mga Duterte, pero not enough na ipinalo ang isang senador. Kasi kung sobrang lakas niyan, maipapanalo niyan si Jimmy Bondoc, maipapanalo niyan si Vic Rodriguez. The same way kay Sara Duterte. Inendorso ni Sara Duterte yan Hindi na nila ipanalo. At malayo sa listahan. Sasabihin nila, bakit si PBBM? Naipanalo niya ba ang alyansa? Yes, 5. O sige, si Camille. Si Camille namang gagamit. Ginamit lang alyansa. Sige, pang-6 siya. Si Amy Marcos namang gagamit. Ginamit lang din ang alyansa. Kasi recently lang din naman nag-withdraw yan. So, ibig sabihin, 7 na ipanalo ng presidente. At yung remaining, hindi masyadong malayo. Nandoon sa top 20. Yung kay Digong, yung kay Sara, 3 lang ang lumusot. O sige, dagdag mo na si Amy at si Camille Villar, 5. Yung iba, nasaan? Nasa laylayan. Nasa baba. Wala sa top 20. May mga ilan nila na 1 o 2 na lumusod dyan sa top 20. Sa madaling sabi, mas matimbang pa rin po ang endorso ng presidente kesa sa endorso ni Sara Duterte, kesa sa endorso ni Digong.
Yes, ang facts natin ngayon, may boto pa rin ng mga Duterte pero not enough, ka-coffee, na maipanalo ang isang senador. May factor pa rin ang Iglesia ni Cristo votes. At some point, yes. Pero at some point, wala na. Hindi nila nagawang maipanalo si Bong Revilla. Di ba? Hati si Bong Revilla. Siyempre, si Bong Revilla, parte ng alyansa, hindi nakakuha ng boto mula dyan sa Iglesia ni Cristo. Pero hindi siya nadala. Yes, nakatulong bahagya siguro, nakadagdag siguro ng boto kay Labongo sa ilang mga inendorso ng PDP. Pero, hindi ganyan kalakas na kaya kang maipanalo sa pagkasenador. Yan yung mga lesson learned natin. May boto pa rin ang Pink? Definitely, may boto pa rin sila. Nakita natin yan sa Akbayan. The way nila ipanalo itong Akbayan. Pero ito ang problema. Itong grupo ng mga DDS, madumi kasi maglaro itong mga to eh. Itong grupo ng mga DDS, pinalabas nila na nagkaroon ng dayaan. Si Maharlika lang, pinost natin yan kung nakita ninyo. Sabi ni Maharlika, may ginawa na naman ng presidente. Ayan o, sabi niya, malinaw ang pandaraya ng mga Vangag at Pulawan. Ayan o, post niya. Wala pa yung results nito. Malinaw ang pandaraya ng mga Vangag at Pulawan. Fake news. Si Amy Marcos, ganun din. Alam mo ginawa ni Amy Marcos? Hindi pa tapos ang eleksyon, siniraan niya na siniraan si Benher Abalos. Posibleng dahilan yan kung bakit hindi pumasok sa Magic 12 si Abalos eh. Ito si Abalos, napakahusay na mama nito, napakagaling na mama nito, pero unfortunately, hindi pumasok sa Magic 12. Pero wag po tayo mawala ng pag-asa. Sa tingin ko kay Abalos, syempre may 1-year appointment ban yan, hindi siya pwedeng humawak ng posisyon sa gobyerno. After 1 year po yan, pwede na. Posible naman babalik sa gabinete ni PBBM yan dahil napakahusay naman ito ni Benher Abalos. Pero anyway, pag-usapan natin kung paano siya sinira ni Amy Marcos habang ongoing ang eleksyon. O, tingnan ninyo. May pinalabas si Amy Marcos na lumalabas daw po doon sa ibinoto ng mga tao ay ito, ang term niya programmed machines. Pangalan daw po ni Abalos ang lumalabas. Sabi ni Amy Marcos, kung hindi ka ba naman sinungaling, oo. Sisiraan mo yung tao habang ongoing yung elections, pinapalabas mo na si Abalos ang beneficiary ng pandaraya. Kesyo daw, hindi naman daw sinade si Abalos, pero lumalabas doon sa pinaka-resibo, Abalos ang lumalabas. Kasinungalingan talaga nito ni Amy Marcos, oo. O masaya ka na ngayon? Yan ang tanong ngayon. Masaya ka na ba ngayon sa paninira mo kay Benher Abalos? Pumasok ka sa Magic 12, pero si Abalos nasa 14-15 spot. Si Abalos, dahil sa siniraan mo ng siniraan. Sumagot si Benher Abalos dyan. In fairness dito sa mama, napakahusay nitong mama na to. Alyansa para sa Bagong Pilipinas senatorial candidate Benher Abalos says he is leaving it up to authorities to take action on re-electionist Senator Amy Marcos' allegation of fraud in the just concluded 2025 midterm elections. O tingnan mo, siniraan ka ba pabalik ni Abalos? Samantalang ikaw, sige, siniraan mo na agad yung kandidato. That time, kahapon ka coffee. Napakadumi nyo maglaro. Sinira nyo yung mama. Hindi pa tapos ang election that time. Siyempre makaka-apekto yan. Si Abalos pala ang beneficiary ng pandaraya nito mga programmed machines. Unfair yan dun sa mama. Grabe naman to si Amy, oh. This is the first time we have heard of the allegation. I will leave it to the proper authorities to assess and respond to the allegations if warranted. Abalos, the former Department of the Interior and Local Government Secretary, said in a statement on Monday night. Kagabi po yan, May 12. Grabe kayo. Pinalabas nyo may dayaan, tapos ngayon si Bongo number 1. Anong ibig sabihin ninyo? Si Bongo ay resulta ng dayaan? O si Bato number 3. Si Bato ay resulta ng dayaan? Si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan, resulta ng dayaan yan? Si Erwin Tulfo, resulta ng dayaan yan? Yan ang pinalabas ninyo may dayaan O pinaprime nyo lang ang tao. Ini-establish nyo sa tao na may dayaan para kung hindi lumusot yung mga kandidato nyo, halimbawa, ang Duterte, 3 lang ang lumusot, o hindi lumusot ang 7 dahil nagkaroon ng dayaan. Ano yun? Selective? Nagkaroon ng dayaan kay Jimmy Bondoc, pero kay Bongo, walang dayaan na nangyari. Nagkaroon ng dayaan kay Vic Rodriguez, pero kay Bato de la Rosa, walang dayaan na nangyari. Ano yun? Pag nagsabi kayo na may dayaan, lahat yan, dawit-dawit yan, nagkaroon ng dayaan yan. Now, patunayan ninyo na nagkaroon ng dayaan. Kung ako dito kay Senator Benher Abalos, buweltahan niya tong si Amy Marcos, sinira siya sa mismong araw ng eleksyon.
Grabe. Abalos was reacting to Senator Marcos's claim that certain automated counting machines or ACMs used by the Commission on Elections in the polls reflected votes for Abalos even if the Abalos's number was not shaded on the ballot. Ayan na naman kayo sa bintang ninyo. Actually, yung iba, sinasadya, gumagawa ng komosyon. Yung iba, dinaya yung boto ko. Nag-overvote pala. Ang mayor, isa lang. 2 botong binoto sa pagka-mayor. No, ang senador, 12 lang. Ginawang 13 ang ibinoto. Tapos palalabasin nila, hindi tinanggap yung yung boto ko, nagkamali yung resulta, etc., etc., hindi binasa. O sisi kayo doon sa vote counting machines. Alam mo kung bakit? Gusto nilang palabasin na masama na naman itong gobyerno. Na si PBBM hinayaan, inalaw ang pandaraya na malayong malayo, even the pinks, yung mga pinks, sabi nila, may character development sa resulta ng eleksyon dahil nakapasok si Bam, nakapasok si Kiko Pangilinan at hindi dominated ng alyansa. Hindi, reflection kay PBBM yan. Hindi nag-intervene ang presidente dyan kasi kung nag-intervene ang presidente yan, ipapasok niya lahat yan. Kung intentional na dinaya ng presidente yung halalan, ipapasok niya yung mga kandidato niya. Ipapasok niya si Abalos, kaibigan niya si Abalos eh. Tapos palalabasin niyo may dayaan. Kasi kapag nagkaroon ng dayaan, pag naniwala ang tao na may dayaan, refleksyon niya ng administrasyon, palpak itong gobyerno, palpak itong COMELEC. In fairness sa COMELEC, napakahusay. So far so good ang performance ng COMELEC. Walang major glitch. The Lady Solon cited alleged programmed machines for this supposed anomaly. O yan na naman kayo, nabuhay na naman si Glenn Chong. Yan na naman sa mga aligasyon na pandaraya na naman dyan sa mga vote counting machines. Na noon niya pang claim siya na hindi naman siya pinatutunayan. O yan, na siguro na-feedan itong si Amy Marcos, kaya pinalabas na naman yung program machines. O madam, nandiyan ka sa Magic 12. Ikaw may resulta ng dayaan? Yan ba ang gusto mong palabasin? Resulta ka ng dayaan? O, mag-withdraw ka. Huwag mong tanggapin. Huwag ka mag-oath bilang senador dahil naniniwala ka na nagkaroon ng dayaan. Ganun lang yun eh. Sabi mo may dayaan. Hindi wag mo i-claim yung position. Senator Marcos used to be part of the administration-backed alyansa but walked away from the group in mid-March following the arrest and turnover of former President Rodrigo Duterte to the International Criminal Court. Yung pagkaka-aresto naman kay Digong, yes, a factor din yan. Sympathy votes yan eh. Nakatulong din yan ka-coffee dahil may mga nakakausap din tayo, may mga kilala tayo na medyo naawa sila kay Digong dahil sa pagkaka-aresto dahil matanda na nga raw bakit inaresto pa. Pero hindi eh. Matanda ka man, may krimen kang ginawa, dapat kang managot. Though, sa mga Pilipino, sa mga Pilipinong bobotante, factor pa rin yan. Nakadagdag yan. Kaya binoto nila ang mga Duterte candidates dahil nga kay Digong, sa pagkakahuli kay Digong. Sympathizers tayo eh. Parte na ng ating pagiging Pilipino yan eh. Halimbawa, may namatay na presidente o yung anak patatakbuhin kahit wala namang alam. Diba? Ganyan din tayo. Nahuli si Digong, kinulong si Digong. Yan ang kanilang narrative eh. Kaya factor din ang fake news dyan. Kinulong nila si Digong, kinidnap nila si Digong. Dinala ni PBBM si Digong dyan sa The Hague. O nagalit sila. O maghiganti tayo, iboto natin ang PDP. Pero hindi naman totally effective yan. Kasi kung totoo yung ganyang narrative, binoto nila yung Duterte. Pero hindi naman lahat yan lumusot. Diba? Ano magbabago? Ngayon, may mga bago tayong senador. Lalakas si Sara Duterte. Kasi dyan sa pamasok na yan, dito sa mga bago senador na pumasok, base sa aking tala, mga 5 or 6 pro Sara yan. Ilang boto lang kailangan ni Sara para ma-acquit siya dyan sa impeachment trial. So magkakaalaman yan. Malalaman din naman natin, syempre, gantihan na lang, di ba? If ever bumoto ka para ma-acquit si Sara Duterte pero malinaw na malinaw sa impeachment trial na talagang nagkurakot si Sara Duterte, talagang winaldas ang confidential funds, sisingilin ka ng mga taong bayan. Di ba? Pero, kahit gaano kataas yung merit, kahit gaano kaganda, gaano katiba yung articles of impeachment, kahit gaano karaming ebidensya ang maipresenta dyan sa impeachment trial, itong mga supporters ni Sara Duterte, sarado na ang isip niyan. Hindi yan boboto para ma-convict si Sara Duterte. Sino-sino yung mga yan? Definitely Bongo, Bato de la Rosa, Robin Padilla,
Marcoleta. Oh, tatlo ngayon, no? O, sino pa? Zubiri? Posible si Zubiri. Sabi si Bam Aquino, may promise daw sa Iglesia ni Cristo na hindi boboto sa impeachment ni Sara Duterte. Mga Estrada, hindi natin alam ang mga Tulfo kung anong take dyan. Pero ako, siguro 99% sure ako, hindi makukonvict si Sara Duterte. With the numbers sa Senate, mukhang malabong makonvict si Sara Duterte. So makakatakbo pa rin po yan sa 2028 presidential election. Let's see, ka-coffee. Sana, di ba? Sana makonvict. Yan ang ating prayers dyan. Sana makonvict siya dahil malinaw naman na winaldas yung pera ng taong bayan. But, politics, di ba? O siya, sige. I-komento nyo ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee, mga nasa Facebook. Pasuyo na lang ka-coffee, please. Like and follow YouTube, subscribe. TikTok, subscribe na rin po kayo. I'll see you in my next video. Paalam po sa inyo. Bye-bye.